Sa pagsapit ng gabi, may matang nakamasid. Tigbalang sa dilim, humabol sa paligid. Kapre sa punong kahoy, usok ang bumabalot. Maligno sa anino, lihim na sumasagot. Mga kwento ng lagim, di mo kayang itanggi. Dilim ng alaala, ligtas ka ba ngayong gabi? Kilabot Pinoy Horror Story, mga hiwagang sa dilim, bumabalik. Kilabot Pinoy Horror Story, ligtas ka ba o sa takot ka matitigatig? Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Lucio. Ito po ang aking kilabot story. Way back 2004, ang aming tiyahin ay nakabili ng isang bahay sa Maynila. Laki po kaming probinsya kaya medyo hindi namin gamay ang lugar. Ako ay grade 4 pa lamang noon at meron akong pinsan na grade 5 that time. Nung nabili ng aming tiyahin ang kanilang bahay, hindi namin alam ang history noon pero baka sa itsura nito, naniluma na ito ng panahon. Dalawang palapag ito, ang itaas ay kahoy na sahig at mararamdaman mo kung may tao sa taas o wala. Isang gabi, kami ng pinsan kong babae, anak ng aking tiyahin. Ang aming tiyahin at ang lolo ay nandoon natutulog. Noong una, hindi kami makatulog sa kadahilan ng namamahay kaya napag-isipan namin ng aking pinsan na tumambay muna sa teres at doon magpaantok. Napansin namin na ang ilaw sa kusina ay biglang dumilim na parang may taong dumaan. Hindi namin pinansin dahil baka may nagbanyo o kaya naman ay may kumain at nilagay ang pinggan sa lababo. At doon ay tinulog na namin iyon. Kinabukasan, isang tanghali, naiwan kami ng aking pinsan na babae sa bahay ng aming tiyahin dahil sila ay bibili ng kagamitan sa bahay. Sa kalikutan ng aming utak, naisipan namin dalawa na kumuha ng litrato. Ang gamit pa namin noon na kamera ay may film. Sige ang kuha namin ng mga litrato sa kusina, sa kwarto, sa garahe at sa labas ng bahay. Habang kumukuha kami ng litrato ay napansin namin na parang may tao sa taas dahil nasa labas kami pareho, inakyat agad namin dahil akala namin yung lolo namin iyon. Pag-akyat namin ay walang katao-tao, kaya hindi na lang namin ito pinansin dahil hindi naman kami naniniwala sa multo noon dahil nga bata pa kami. Kinagabihan, bandang 6 p.m., dumating ang aming tito galing Caloocan para magpahinga sa bahay ng aming tiyahin dahil kinabukasan ay may pupuntahan itong seminar sa kanyang pagbabarko. Dali-dali kaming sumalubong sa kanya pero habang pababa na kami ng second floor, nasa loob na siya at sabi niya ay may nagbukas daw sa kanya ng gate ngunit wala namang ibang kaming kasama sa bahay. Pumalo ang 9 p.m. at kami ng pinsan kong babae at ang tito ko ay sa sala na tulog habang sa isang kwarto ay ang pinsan ko at ang tiyahin ko at sa kabilang kwarto ay ang lolo ko. Kinalabit ako ng pinsan kong babae na punta daw kami sa teres pero hindi na ako sumunod sa kanya kaya siya lang ang nagpunta doon pero humiga rin siya kaagad dahil inantok na rin kaagad ito. Mga bandang 1 a.m. naalimpungatan ako at napansin ko ang pinsan ko na gising pa pero nakatulog din siya kaagad. Kinabukasan, dali-dali siyang tumakbo sa kwarto at hinanap ang lola namin. Tinanong ko siya, "Ate, sino hinahanap mo? Tulog pa si tatay eh." Sabi ko, "Si Lola, nakita ko nga siya kagabi dumating eh.
Pumasok pa nga dyan sa kwarto ni tatay. Sabi ni ate. Mga ano oras yun ate? Ano ba yun? Ano ba yun? Yun ba yung nakita kitang gising pa? Pagtatanong ko. Oo, andito si Lola. Mamaya antayin natin si tatay magising. Puntahan ko. Sabi niya. Nang magising si Lolo ay dali-daling pumunta si ate sa kwarto at hinanap si Lola. Ngunit hindi niya ito nakita. Ang sabi ng lolo sa kanya, paano uuwi ang lola mo na 10 oras ng gabi? Maagang natutulog yun. Mga repakol, nag-e-enjoy ba kayo sa tampok nating kwento ngayong araw? Kung nag-e-enjoy kayo ay mas mag-e-enjoy kayo dito sa sasabihin ko. Dahil kung naghahanap ka ng digital bank na sulit talaga, ay eto na yon. I-download mo na ang Maribank dahil bukod sa madali lang itong gamitin, ang dami pang benefits na makukuha mo. Una, free bank transfers. Wala kang iintindihin na extra charges kada send mo ng pera. Pangalawa, may daily interest ang savings mo. Ibig sabihin, habang nakatambay lang ang pera mo sa bangko, ay kumikita ito araw-araw. Ngayon, ito pa ang bonus. Dahil love na love ko kayo mga repakol. Kapag nag-sign up ka using my referral code na RA724752, ulitin ko, RA724752. Pag na-complete mo yung requirements ay makakakuha ka agad ng free 150 pesos sa iyong Maribank app. At kung gusto mong mas mapabilis ay pwede mo rin i-click ang link sa description section ng episode na ito at nandito rin sa screen ninyo kung nanonood kayo ng video ang referral code ko. So isipin mo yan, may digital bank ka na, kumikita pa yung pera mo daily, may free bank transfers ka pa, tapos may instant 150 pesos ka pa. Ano bang iniintay nyo mga repakol? Download Maribank app today. Pinanindigan ng aking ate na dumating daw si Lola pero hindi na lang siya pinansin dahil nga baka namimiss niya lang si Lola. Makalipas ang ilang araw, umuwi na si ate sa kanila dahil nagbakasyon lang siya sa bahay ni tita at ako ang naiwan dahil doon ako mag-aaral. Sa totoo lang, hindi talaga ako sanay na mag-isa lalo na sa isang bahay na luma at hindi alam ang history nito. Habang tumatagal ay nagkakaroon ako ng kaibigan at doon ko nalaman ang history ng bahay na yun. Isang tanghali habang iniwan ako ng aking tiyahin sa bahay ng kapitbahay dahil siya ay papasok sa school para magturo at ang lolo ko naman ay magsusundo sa aking pamangkin. Napagkwentuhan ng aking kaibigan kung anong klaseng bahay iyon. Ayon sa kanyang magulang, ang bahay na yan, dating sapatusan yan. Madaming manggagawa dyan noon na nakatira. Yung iba nga dyan na tumanda at nagsimatayan eh. Ang may-ari niyan ay may alagang ahas dahil swerte daw ito. Hindi ba nakwento sa inyo yan na nagbenta ng bahay na yan? Sabi ng nanay ng kaibigan ko. Naku, hindi ko po alam ate eh. Pero hindi po ako komportable dyan sa bahay na yan. Lalo na po sa gabi. Hindi na niya ito sinundan ng kung ano pero kita ko sa itsura niya yung pangamba at takot. Makalipas ang isang linggo, dumating si ate sa bahay ni tita pati si tito na kapatid ni tita para doon ulit magpahinga. Same places ng pagtutulugan. At habang sa kasagsagan ng tulog ko ay nauhaw ako. At kumuha ng tubig sa rep at siyang tayo rin naman ni ate dahil nauhaw rin ito. Nang makabalik kami sa higaan, hindi namin napatay ang ilaw sa kusina kaya naiwan itong nakabukas. 2:00 ng madaling araw nagising ako. Ngunit ako ay nakatalokbong ng kumot. At si ate naman ay walang kumot pero gising pa ito. Narinig ko siyang winika ang salitang, Nanay? Nagulat at sabay kong tinabing ang aking kumot para makita kung si nanay nga ba iyon. Ngunit wala akong nakita. Kinabukasan, nananakbo ulit si ate papunta sa kwarto ni tatay para hanapin si nanay. Ngunit hindi niya ito nakita. At ng mga oras na yon, takot na yung naramdaman niya. Hindi na excitement habang siya ay nagkikwento.
Sinabi niyang nakita daw niya si nanay na hindi yumayapak sa sahig at tumagos ito sa pintuan. Nanindig ang aming balahibo dahil sa kwento niya. Nang makalipas ang ilang linggo, napagdesisyonan na ng aming tiyahin na pabendisyon na ang bahay dahil maging sila ay hindi na rin mapalagay. Simula noon, hindi na ulit nagparamdam o nagpakita ang sinasabi ng aming panganay na pinsan, pero may mga kilabot pa rin sa bahay ng aming tiyahin na hindi na lang namin pinapansin. O mawari na lang na hindi pansinin dahil sa totoo lang Kuya Totoy ay hindi naman sila nakakaperwisyo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Totoy. Maraming salamat po sa pagkakataong mabasa po ninyo ang aking kwento. Muli, ito po si Lucio at ito ang kwentong kilabot ko. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!